Magandang gabi po sa ating lahat. Pakibati po yung katabi natin na blessed evening to you. Ngayon po, sabi ko kanina, ang simula ng ating Lenten journey. At alam natin, ngayong araw na ito, tatanggapin natin ang abo sa ating mga noo. Naalala ko nung nasa elementary kami, itong Ash Wednesday na to ay hinihintay naming mga magkakaklase. Kasi meron kaming paniniwala na kapag makapal o malaki yung krus sa noo mo, ay mas makasalanan ka. Kaya tignan nyo mamaya kung makapal po yung krus sa noo ninyo, makasalanan ka daw. Pero joke lang po yun. Kidding aside, no? Ang abo na ating tatanggapin sa ating mga noo ay paalala na unang-una nanggaling tayo sa abo at babalik din tayo sa abo. Ito rin ay marka na nagpapakita sa atin ng ating dungis. And at the same time, ito rin ang marka na nagpapatunay at nagpapaalala sa atin na kahit sa ating dungis, sa ating mga kasalanan, ay nariyan pa rin ang Diyos na laging magpatawad. Kaya nga ang Lenten journey ay pagbabalik loob natin sa ating Panginoong Hesukristo. Paulit-ulit nating naririnig na tuwing Lenten season, may tatlo tayong ginagawa, fasting, abstinence, and almsgiving. According to canon law, ang fasting ay nagsisimula sa edad na 18 years old until 59 years old. So ito yung pagsasakripisyo ng one full meal o hindi pagkain. Of course, ito yung mga may sakit ay exempted dito. Ang abstinence naman ay hindi pagkain ng karne in all the Fridays of Lenten season. At ang edad na 14 years old until walang limit, pero nagsisimula sa 14 years old. So dito, kapag when we speak about Kwaresma, ang unang pumapasok sa atin ay kung ano yung kaya kong isakripisyo. What can I sacrifice or what can I give up during this Lenten journey? Kaya nga, hindi kakain ng karne, hindi kakain ng one full meal para maramdaman kung gaano kahirap, paano magsakripisyo, para yung mga paghihirap natin ay sinasama natin sa paghihirap later on ng ating Panginoong Jesucristo. Pero, nakakalimutan natin na during this season also, hindi lang kung ano yung kaya nating i-give up. Ito rin yung panahon na kung saan iniisip din natin kung ano yung kaya nating ibigay. What can I give also? Kaya nga may almsgiving. What can I give para tulungan yung ibang tao na nangangailangan? Pero there's a big warning, Alam na natin, okay, mag-fasting, mag-abstain, tumulong sa kapwa, sa mga naghahanap ng damay, ng tulong mula sa atin. So we already know how can we make this Lenten season memorable and meaningful. Alam na natin kasi paulit-ulit every year, pero sinasabi sa ating Ebanghelyo, there is a great warning here. Sabi dito, na yung mga bagay na ito gagawin natin sa Lenten journey na ito na dapat hindi pakitang tao lamang. Sabi dito, pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang ang inyong gagawin. I know, sometimes I myself also am guilty. Ilang beses, kunwari, tapos mo ng Ash Wednesday, pipicture ka, #Ash Wednesday, thank you Lord. O minsan naman, meron yung mga ibang tutulong, mag-aabot na lang, pipicturean pa. Nakakaawa siya, buti na lang tinulungan ko. Oh, very good. Kaya naman, pipicturean mo yung kakainin mo, okay, 1 cup of rice lang. Ito ang sakripisyo ko ngayong Lenten season. Wow, dumami yung likes. Congratulations. Pero hindi yon yung point kung bakit natin ginagawa yung mga bagay na ito.
Because it's easy to pretend that we're doing something good, pero yung kaloob-looban natin, iba naman yung cravings. Yung kaloob-looban natin, iba naman yung hangad. Yung kaloob-looban natin, iba yung gusto. Kaya nga sinasabi dito, when you do all of these things, fasting, abstinence, and almsgiving to help other people, sabi dito, huwag mo nang ipakita. That even when you are fasting, sabi dito sa ating Ebanghelyo, mag-ayos ka ng mukha. Pakita mo, huwag mo ipakita na ikaw ay nagugutom, na ikaw ay hirap-hirap sa pagsasakripisyo, na ikaw ay tumulong. Kasi nga, kahit palihim nating ginagawa ang mga bagay na ito, kung merong mabuting intensyon at motibasyon na kasama ito, ang Diyos na mismo yung gaganti nito sa iyo. So ngayong gabing ito, mamamarkahan tayo. Paalala na sa ating lahat, meron tayong paglalakbay na gagawin. At alam natin maraming paraan para magawa natin itong Lenten journey natin na makabuluhan. Magkakaiba tayo ng kwento, pero lahat tayo tinatawag na magbalik loob sa Panginoon kahit paunti-unti. Yun naman yung gusto ng Diyos eh. Di naman pagkatapos magkaroon ng abo, bukas okay na, bukas very good na. Hindi eh. Sinasabi sa atin, lalong-lalo ng ating ikalawang pagbasa, ang pagbabago ay nagsisimula ngayon, hindi bukas. At alam natin yung pagbabago natin, yung journey natin magkakaiba. Meron yung iba, mabilis na magbago sa buhay. Meron yung iba, pabalik-balik. Okay, then babalik ulit sa dating kasalanan, babalik ulit, then babalik ulit. Pero ang sinasabi sa atin na when we want to go back to God and we are sincere to doing it, yun yung mas importante. Yung kagustuhang bumalik sa Panginoon at kagustuhan na unti-unting baguhin ang kanyang buhay. So mamaya mamamarkahan tayo, sasabihin na repent and believe in the gospel. And at the same time, sinasabi natin sa iyong dungis, kasama mo ang Diyos. Kasi alam ng Diyos na sa ating pagbabalik loob sa Kanya, kahit gaano pa kabigat ang ating mga kasalanan, ay mapapatawad niya. So sana, sa ating paglalakbay, ngayong Lent, ay merong mabago sa ating kalooban. Merong, at least, merong makitang pagbabago sa ating buhay. At sana yung pagbabago na yon ay laging para sa ating kabutihan at kabutihan ng ibang tao. Mga kapatid, hindi lang dapat ang iniisip natin ay kung ano yung kaya kong isakripisyo ngayong Kwaresma, kundi kung ano rin yung kaya kong ibigay. Pero alam ko na sa paggawa ng mga bagay nito, dapat malinis ang motibasyon, malinis ang intensyon, at yun ay para mabagong aking puso, and at the same time, para mapabuti ang buhay ko at yung buhay ng ibang tao. Kaninang umaga, minesis ko yung spiritual director ko na pare. Sabi ko, Father, parang mali yung opening ng Lenten season ko. Kasi kaninang umaga, galit na galit ako. Kasi meron kaming assignment sa school. So marami kaming magkakagrupo. Tapos may isa kaming kagrupo na hindi talaga tumulong. Sabi ko, ayaw kong pagalitan ito. Pero pangalawang beses na kasing ginawa. So, sabi ko sa kanya, mineses ko, I will not put your name sa ating assignment. Pero binawi ko rin lang. Sabi ko, next time you'll do it again, hinding-hindi ko na ilalagay yung pangalan mo. And so I texted my spiritual director, sabi ko, Father, okay ba yung ginawa ko? Kasi I feel guilty of confronting the person
na kapag hindi pa siya tumulong next time, hindi na siya mapapasama. And then alam niyo, sabi na sa akin ng spiritual director, alam mo, you're doing it the right way. Kasi when we speak about Lenten season, hindi yung pagtatago ng mali, pero pagtatama ng mali. At doon ako na yung masmasan. Sabi ko, no, kasi I feel guilty of making other people feel bad. Pero minsan pala, kailangan nating komprontahin yung mali. Kahit minsan, may masasaktan. At ito rin ay para sa ating lahat. Maraming beses nating pinagtatakpan yung mga kakulungan natin, mga kasalanan natin. Ang dami nating mga lihim na ayaw malaman ng iba. Pero alam ko na ngayong Lenten season na to, it's the right time to confront ourselves. Maraming mga beses na tayong nagtatago, nagkukubli sa ating mga tinatago-tagong mga kasalanan. And I hope and I pray that we will have the courage to confront our sinfulness during this season of Lent. Kasi nga, ang mga mali, hindi tinatago. Ang mga mali, dapat itinatama. So, yun yung grasyang pagdarasal natin ngayon. Lord, alam na natin, Lord, we know that you love us. Alam na yung mahal na mahal mo kami. Pero sana magkaroon din kami ng lakas para lumapit at ipakita ang aming sarili na walang pagkukubli, walang pakitang tao, kundi dala-dala kung sino kami dahil naniniwala kami na kaya mo kaming baguhin para maging mas mabuti. So tulong-tulong po tayo, no? As we journey this Lenten season, kapag may mali sa loob ng tahanan, tinatama. Kapag may mali sa ating mga kaibigan, tinatama. Kapag may mali sa ating mga workplace, tinatama. Kapag may mali sa ating sarili, itinatama. Because once we confront our sinfulness, our mistakes, doon lang nagsisimula yung pagiging mabuti. But I know, and I'm speaking from my own experience, hindi madali ang pagharap o harapin ang sarili, lalong-lalo na sa ating pagkakamali. So mamaya, ang mga abo ay magpapaalala ng ating kahinaan, pero ito ring abo yung magpapaalala ng ating kalakasan. Ang Diyos na laging tatanggap sa ating muling pagbabalik sa Kanya. Amen.